Annyeonghaseyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ronel Laranjo, ang kasalukuyang tagapangulo ng Global Korea Scholarship Philippines Alumni Association or GKS-PHAA. At isa rin po ako sa mga envoy ng Global Korea Scholarship. Kaya tatalakayin ko po ngayong araw ang ilang impormasyon tungkol sa Global Korea Scholarship o kilala rin po sa pangalang KGSP or Korean Government Scholarship Program. Ito po ay suportado ng National Institute for International Education or NIED ng gobyerno ng Korea. Ako po yan, nakikita niyo po sa larawan, sabi nga po ng mga millennials ngayon, fix or it didn't happen. Naging fellow po ako ng KGSP mula 2011 hanggang 2014 ng kursong MA Applied Linguistics sa Korea University. At kasalukuyan pong nagtuturo ako sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Kaya magsasalita po ako sa wikang Filipino, minsan sa Ingles at panakanakang Koreano. Ano nga ba ang layunin ng KGSP? It is designed to provide international students with opportunities to study at higher educational institutions in Korea, which will enhance international education exchange and deepen mutual friendship between Korea and participating countries. Meron po itong dalawang programa, ang undergraduate at ang graduate. Tatalakayin ko po sa inyo ang graduate program. So, meron pong kurso para sa masterado at para sa doktorado. At kung titingnan po ninyo ang haba ng panahon para sa pag-aaral, mas mahaba po ito ng 1 taon kumpara sa Pilipinas, the standard o sa ibang bansa. Dahil una, mayroong karagdagang taon para sa pag-aaral ng Korean language. So para sa masterado, 1 year of Korean language plus 2 years of master course. Ano pong ibig sabihin ng 1 year of Korean language? So kailangan po ninyong aralin ang wikang Koreano na pagdating nyo doon ng 1 taon. At kailangan nyo din pong mapasa itong TOPIK Level 3. So ang ibig pong sabihin ng TOPIK ay Test of Proficiency in Korean Language. At kailangan nyo pong maipasa ang Level 3 noon ng pagsusulit na yon. Makakatulong po itong Korean language program kasi intensive po ito sa pang-araw-araw na buhay doon sa Korea at maging doon sa buhay akademiko ninyo o pag-aaral sa Korea. At kailangan po ninyong mapasa ito kasi kung hindi po ninyo mapapasa ito, hindi kayo makakatuloy din sa masterado o sa doktoradong programa. Okay? So marami na pong napauwi dahil may napapauwi po, hindi naman marami, kundi may napapauwi po dahil hindi po nga pasa ng topic level 3. Pwede po bang lagpasan to? Oo, pwede po. Pero kailangan nyo po ng topic level 5. Okay? So medyo ano na po yun, malapit na sa native speaker level. Pero pwede naman pwede rin pong zero Korean kayo at dun kayo mag-aaral kasi 1 year naman intensive. O pwede rin naman na nag-aaral na kayo dito sa Pilipinas pa lang, may konti na kayong kaalaman sa Korean, hindi lang ganun katatas. Pagdating nyo doon, mas madadagdagan pa yon. So ito po yung pinaka-catch nitong scholarship na ito. Kailangan nyo mag-aral ng Korean language. Required ito o isa sa mga kailangan. Okay, so 3 taon para sa master course at 4 na taon para sa doctorate course. At lahat naman tayo ay pasok dito, foreign citizenship, at both for master and doctorate course, applicants must be under 40 years of age of the selection year. At applicants must hold a bachelor's or master's degree as of August 31 kung ng the previous year. Kunyari, ngayon po, next year po kayo mag-apply sa 2020, as of August 31, 2020, kailangan may bachelor or master's degree na kayo. At applicants must maintain a grade point average or GPA or tinatawag din po itong GWA sa atin or general weighted average of at least 2.64 on a 4 scale. So kung 4 po yung pinakamataas, 2.64 po yung minimum or better.
2.5 for UNO, tulad po sa UP at sa iba pang mga universidad. 2.5 o mas mataas. At para naman po sa mga letter grade, yung A+, yung pinakamataas, C or better, which is 80% or higher. Okay? At applicants who have been enrolled at Korean universities as exchange students are eligible to apply. So, yung mga nakapunta na rin po dati sa Korea for short-term programs, pwede na rin po kayong mag-apply dito. At lalo na yung mga nagturista lang. And applicants must be in good health, both mentally and physically, to stay in Korea for an extended period of time. Applicants in the field of natural science, technology, and engineering might be given preference. Might be given preference lang po. Huwag po kayong mag-alala kasi ako po, hindi naman po ako nasa linya ng natural science, technology, and engineering, pero nakapasok pa rin ako. Linguistics, so mas humanities and social sciences. At marami rin, at karaniwan po, hati naman yung kinukuha ng embassy or kahit po ng mga programa sa Korea. And descendants of the Korean War veterans receive additional 5% of the total marks, and applicants from low-income families or underprivileged backgrounds will be given preference. At ito po yung apat na tracks doon sa program na pwede ninyong applyan. Una, yung university track. You can apply to any universities in Korea. Actually, not any, but 64 universities. Dahil dahil government program nga po ito, bawat state university sa Korea and even private universities, meron silang slots for KGSP scholars. Kaya makikita nyo po yun doon sa list ng documents na mada-download mula sa kanilang website. So 64 universities at any program na pwedeng related sa undergraduate ninyo or master's ninyo or pwede rin namang hindi related. Depende doon sa inyong purpose. At yung pangalawa, yung embassy track. So kung tingnan po ninyo, ito pong naka-open close parenthesis. Ito po yung mga tinanggap this year. So, university track, 28 scholars, and embassy track, 13 scholars. So, mamaya po, tatalakayin ko kung ano yung pinagkaiba nitong dalawa. And yung Korean language teaching professional. So, ngayon po, di ba sa secondary schools natin, meron tayong foreign language teachers. So, at isa nga din po sa mga tinuturo doon yung Korean. So, kung teacher po kayo in profession at gusto niyo nga po magturo ng Korean o nagtuturo kayo ng Korean at gusto niyo ma-enhance yung inyong training, pwede rin po kayong mag-apply dito. Pero hindi po ito 3 years or 4. Pwede meron pong 1 year tapos meron din pong full master's and full doctorate program. And research program usually for postdoc or postdoctorate. At kailangan po dito sa apat na to, kailangan nyo lang mamili ng isa. Okay? So, syempre, gusto natin makapanigurado. So, apply tayo sa university track tsaka sa Korean language teaching professional. Pero pag nakita yan ng NIED kasi centralized, disqualified kayo. So, kailangan lang pong mamili ng isa. At ang deadline of application is March of every year. So, applications must be submitted to the Korean Embassy for embassy track. Tapos, para naman po sa mga university track, directly sa school ninyo, i-send yung inyong mga documents na kailangan. So, ano nga po pinaiba ng embassy and university track? So, ako po, embassy track po ako. So, ang ginawa ko po, nag-apply ako sa Korean Embassy directly, tapos nag-screen sila na yung documents plus merong interview. Tapos, pagkatapos po nun, 20 po kaming nag-apply at nung time na yun, isa pa lang yung kinuha nila. So, sa awa po ng Diyos, ako po yung nakuha. At pagkatapos po ng aking application, finorward po ng Korean Embassy yung aking papel doon sa aking 3 schools na gusto. Tapos, saka po nung may tumanggap po sa akin, na-decline po ako sa 2 kong school at awa rin po ng Diyos,
tinanggap ako sa Korea University. Kaya po, natanggap ako doon. Kaya po nagkaroon ako ng scholarship. So, sa embassy track, ito yung mga pros and cons. So, you can select 3 prospect universities at nasa ano rin naman yun, nasa template. At mas madaling mag-submit ng requirements kasi nandito lang sa Pilipinas. Yung Korean Embassy ay nasa Taguig. So sa mga Metro Manila, taga Metro Manila, pwede ninyong i-drop off doon or ipadala sa LBC kung nasa Visayas or Mindanao area or even Luzon, which is outside Metro Manila. Pero kumpara doon sa university track, mas konti yung tinatanggap nila. Last year or this year, 13 yung tinanggap nila. At nun nga, yung nag-umpisa nung time ko, isa lang yung tinatanggap nila. Pero ngayon, nag-average na sila ng 10. Tapos, hindi pa garantisado yung scholarship kapag sa second round. Sa first round, napili kayo sa embassy. Tulad nga nung ginawa sa akin, pinorward ng embassy yung papers ko doon sa Korea University at sa iba pang mga pinili kong university. Ngayon, nung tinanggap ako ng Korea University, doon pa lang ako nagkaroon ng KGSP. Kasi if ever na, sinabi ko nga, dalawa yung nag-reject sa akin, kung hindi ako tinanggap ng KU, wala rin akong scholarship. So yun lang yung parang dalawang layer siya ng screening. Plus dun sa Korea University, tumawag din sa akin over the land tapos may interview din. At sa iba-iba per school yung ginagawa nila. So depende yun sa school. Pero embassy will always serve as liaison person. So kaya siya mas madali. Kaysa sa university naman, you can only select one university. So, di ba, sinabi ko kanina, may 64 universities. Pero gusto ninyo makasigurado, parang 50 doon, applyan ko. Pero hindi pwede yun kasi isa lang. Kasi centralized nga yung NIED. So, kung meron kayong multiple applications, masisilip nila yun. So, hindi rin kayo makakakuha. Tapos, requirement, ito lang yung medyo mas kasi kailangan yung requirements, isend ninyo sa Korea from the Philippines. So medyo mas magastos. Pero naman, kumpara sa embassy, sa embassy track, sa university track, tingnan niyo halos doble yung bilang nung tinatanggap nila. At basically, then after ng first round, actually wala namang second round, sorry. First round kasi, isa lang pagdadaanan niyo, university, pag tinanggap kayo, okay na kayo doon. Pag hindi kayo tinanggap, di wala kayong scholarship. So, ganun lang yun. Okay. Ngayon, ano yung pros and cons? Yun nga, sa embassy, isipin niyo yung battlefield niyo. So, sa embassy, ang battlefield o battleground ko lang noon ay ang Pilipinas. So, basically, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos, yun nga, sa panahon ko, 20 lang yung nag-apply, pero ngayon, they receive hundreds. So, 100 Filipinos yung kalaban niyo. For university naman, yung 64 universities, medyo relatively marami. Pero isipin nyo rin na ang battleground doon is basically is the world. Kasi lahat ng international students directly mag-apply sa school at iba't ibang bansa. At bawat bansa ay may kanya-kanya ring quota. So, depende yon doon sa magiging diskarte ninyo. Kaya, anong marirecommend ko? Depende doon sa diskarte niyo. Ako po, nagkataon na sa embassy track, sinwerte at biniyayaan, kaya on ako. Pero yun nga, mas ang pro sa university, isang isang round lang, alam mo na kung pasado ka o hindi. Tapos kung hindi ka pasado, pwede kang magpaulit-ulit each year. Okay? So ito po yung kaibahan ng dalawa. Dun sa dalawa pang ibang program, mas naman, straightforward naman. Okay? So for embassy track, you have to submit the documents here and March nga po yung deadline. Okay, so required documents. These are templates already. So you can just download these documents online. So just search
Korean Government Scholarship Program, or KGSP. So you have application form, personal statement or self-introduction, statement of purpose or your study statement of study, program of study, letter of recommendations, dalawa, GKS applicant agreement, personal medical assessment, copy of diploma or certificate of graduation, bachelor, master's, or bachelor and master degree or for doctorate, official transcript of records for bachelor, master, bachelor for if you're applying for master's, and bachelor and master degree if you're applying for doctorate. So yung sa personal medical assessment, hindi ko sure kasi dahil nga sa COVID situation, baka meron silang idinagdag na iba pang requirements. Okay? Proof of citizenship, basically birth certificate lang natin or passport, and then the parents' proof of citizenship, which is birth certificate. And optional, so kung meron na kayong, nakapag-take na kayo ng topic, test of proficiency in Korean, na level 5, pwede ninyong ipasa. Kung level 3 or level 4, you still need to undergo the 1-year Korean language program. Okay? And then certificate of TOEFL or IELTS original. So, ito pwede nating, this is optional for us kasi pwede tayong kumuha ng certificate of English as medium of instruction. In case of UP Diliman and other, I think other universities, you can get this from the university registrar or secretary's office. Na, kasi nga, yung medium naman ng pagtuturo sa atin is English. We're not native speaker, but we're second language speakers. Or kasi medyo mas mahal yung TOEFL or IELTS. So, I opted for this. Pero, hinihingi ito upon entry doon sa master's or PhD, depende sa university. And if you have published papers or awards. And you can download the documents at www.studyinkorea.go.kr. Okay, or just Google Korean KGSP. And benefits, of course, are round-trip ticket, economy class, monthly stipend of 1 million won, so roughly 50,000 pesos, more or less sa peso. Pero diyan yung nakukunin lahat, yung pang-dorm, pang-kain, and monthly stipend. So, yung dormitory, dito nyo nakukunin. Or kung gusto niyo sa dormitory or kung gusto niyo tumira sa labas ng inyong school. Yung tuition fees, waive for the Korean language and also for the graduate studies, graduate programs. Para lang magka-idea kayo, parang isang SEM, for example, sa Korea University, isang SEM pumapatak ng 5 million won or 4 to 5 million won, depende sa kurso. So 4,000 to 5,000 US dollars, so around 150 to 200,000 pesos. So malilibre kayo doon ng 4 or 6 SEMs plus the Korean language pa. And thesis or dissertation printing costs 500,000 to 800,000 depending on actual cost. And research allowance per semester 200,000 won for humanities and social sciences and 240,000 for natural and mechanical and other hard sciences. And upon arrival and upon completion, may matatanggap kayong mga allowance. At yung Korean language training expenses is fully covered, and usually kinukunda ito hindi doon sa master or PhD school ninyo, kundi sa ibang university even outside Seoul. Okay, and medical insurance 20,000. I'm not sure because of the COVID situation kung madadagdagan pa ito, pero 20,000 won per month will be covered by the NIED. And yon, so kung meron na kayong level 5 pataas, pwede kayong makatanggap ng 100,000 won per month. So 1,100,000
won, di ba? Magiging milyonaryo talaga kayo dun sa Korea. Kaya kunyari, kung ano na kayo, meron na kayong background sa Korean language, aim for level 5. Ako hindi ko masyadong ginalingan noon. Kaya doon lang ako sa 900,000 won pa nga lang yung ano namin. So hindi rin ako milyonaryo noon. Kaya medyo ano ako, hindi ko na-achieve to. Na-achieve ko lang to bago ako graduate yung level 5 pero wala nang allowance. Okay? For more details and information about the KGSP, you can just email or visit these sites. And for GKSPHAA, you can email us at gkspilipinas@gmail.com or visit our Facebook page, Global Korea Scholarship Philippines Alumni Association or GKSPHAA. Okay? Maraming salamat po. Thank you very much. Kamsahamnida.